Kamakailan lang, umugong ang isang malaking kontrobersya. Pero ang nakakagulat, sa listahan ng mga irerekomendang kasuhan, may isang pangalan na kapansin-pansing wala. Bakit kaya? Yan ang alamin natin. So ganito yan, naglabas ng rekomendasyon ang National Bureau of Investigation o NBI na sampahan ng kaso ang 21 mambabatas at opisyal. Malaking numero yan ha, lahat yang kaugnay sa kontrobersya ng Flood Control Fund. Kaya eto talaga ang malaking tanong ng lahat. Bakit wala sa listahang yan si dating House Speaker Martin Romualdez? Diba isa siya sa mga pangunahing pangalan na iniuugnay sa issue? At alam nyo, ang sagot sa tanong na yan, taliwas siguro sa inaasahan ng marami ay hindi pala tungkol sa politika. Nasa ebidensya mismo o mas tamang sabihin, sa kawalan ng ebidensya. Kasi ang buong kaso laban kay Romualdez, iisang tao lang pala ang pinanggagalingan. Nakasentro lahat sa testimonya ng isang nagngangalang Orly Guteza. Siya kumbaga ang naging pundasyon ng lahat ng aligasyon. So paano nangyari yun? Paano gumuho ang isang kaso na parang ang tibay-tibay sa simula? Halika, himayin natin. 3 haligi yan at makikita nyo kung bakit isa-isang bumagsak ang mga ito. Umpisahan natin sa unang haligi, ang pagpapakilala sa testigo bilang isang insider. Ang claim niya, may direct access siya, alam niya ang mga nangyayari sa loob. At dito pa lang, nagsimula na ang problema. Sabi ni Guteza, miyembro daw siya ng security detail ni Congressman Zaldico. Pero, mariin itong itinanggi ng 2 lehitimong security aide ng kongresista. So, boom! Dito pa lang bagsak na agad ang kredibilidad ng main witness. Okay, sunod na haligi. Ito yung sinumpaang salaysay o affidavit. Sa teorya, ito dapat yung magbibigay ng legal na bigat sa testimonya niya. Pero heto ang matinding plot twist. Mismong yung abogado na nakapirma bilang notaryo, nagsalita at sinabing, hindi ko ni notaryo ang dokumentong iyan. Anong ibig sabihin nun? Peke pala ang affidavit. Walang-wala siyang bigat sa batas. Isa na namang haliging gumuho. At ito na, yung pangatlong haligi na siguro pinaka-cinematic sa lahat, yung aligasyon na may mga cash na personal na idiniliver sa bahay mismo ni Romualdez sa McKinley Hill. At dito na talaga, grabe. Tingnan nyo itong timeline ha. Nagsimula yung renovation ng property noong Enero 2024. Ibig sabihin, isa na siyang construction site, imposible ng pasukan. Pero yung sinasabing delivery, nagsimula raw noong December 2024. Teka, December 2024? Future date yan. Paano nangyari yun? Imposible, di ba? Kaya dito natin nakikita, di ba, may malaking pagkakaiba ang isang kasong binuo sa matibay at totoong ebidensya kumpara sa isang kasong binuo lang sa kwento. So pag pinagtagpi-tagpi mo lahat, ito ang lalabas. Isang testigo na hindi pala talaga testigo, isang affidavit na peke pala, at mga delivery na imposible namang mangyari. Isang malinaw na pattern ng kasinungalingan. Kaya yung naging desisyon ng NBI, nagpapadala ng isang napakalinaw na mensahe. Hindi mo mahahabol ang accountability gamit ang mga gawa-gawang kwento. Lahat ng investigasyon kailangan nakasandal sa mga totoong ebidensya, hindi sa kung anuman ang political agenda. So ano ba talaga ang prinsipyong nakataya dito? Ano yung pinaka-importanting aral? Well, simple lang ang mensahe ng NBI sa ginawa nilang investigasyon. Ito yung mensahe nila in 3 simple points. Una, ang mga peking testigo, malalantad at malalantad din yan. Pangalawa, yung mga peking dokumento, walang bisa yan. At pangatlo, yung mga kwentong parang galing sa pelikula na imposible namang mangyari, mabubuwag din yan. At ito, mga kaibigan, ay isang perfect example kung paano bumabagsak ang isang political narrative kapag hinarap na sa mga tunay na ebidensya at katotohanan. So, para lang maging malinaw sa lahat ha, seryoso pa rin yung issue ng flood control scandal para doon sa 21 na individual na kinasuhan. Ang kaibahan lang, yung spesifikong kaso laban kay Romualdez, walang nakitang matibay na basehan sa katotohanan. At sa huli, ito yung iiwan sa ating aral. At napakasimple lang. Ang katotohanan, hindi ang mga peke, ang dapat palaging nananaig. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na ito para pag-isipan. Sa tuwing nagbabangga ang accountability at politika, paano natin masisiguro na hindi ang katotohanan ang unang-unang nagiging biktima?